The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all this name, the light
for His goodness and His love. Put Jesus on top, and blessings won't stop. Put Jesus on top, and blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. When praises go up, When praises go up, and blessings comes down. blessings come down. When praises go up, When praises go up, and blessings comes down. blessings come down. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Put Jesus first, Jesus first, and you never thirst. never thirst. Put Jesus first, Jesus first, and you never thirst. never thirst. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Jesus up, Jesus up, He'll draw men to Him. draw men to Him. Lift Jesus up, Jesus up, He'll draw men to Him. draw men to Him. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Put Jesus on top, Jesus on top, blessings won't stop. blessings won't stop. Put Jesus on top, Jesus on top, and blessings won't stop. blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Purihin na ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating Panginoon, sa ating lahat, sa mga kapatira na ngayon naririto. At blessing, pagpapala sa mga kapatira natin, manggagawa natin na ngayon ay nasa iba't ibang mga outreaches na natin. At humahayo na upang ipalaganap ang magandang balita ng ating Panginoon sa ating lahat. Sa inyong lahat, magandang umaga po. Isang pagandang pagpapala mula sa ating Panginoon na muli na naman niya tayong binigyan ng isang umaga, napakagandang araw upang mag-aral ng kanyang banal na salita at muling matamasa natin ang kanyang mga mahimalang pagkilos sa buhay natin. Purihin ng Diyos. Okay. Bago tayo manalangin, basahin ko muna dito sa memory verse of the week, Deuteronomy 23, verse 23. That which has gone from your lips, you shall keep and perform, for you voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised with your mouth. Sa Tagalog, mga kapatid, Deuteronomy 23:23, ngunit kailangang tuparin ang unumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Ganun lang, sige. Yun lang sa Yes. Tagalog version. Oo nga naman. Kailangan tuparin anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh ay magandang paalala po sa ating lahat mga kapatid. Baka meron tayong nababanggit ha.
ng mga pangako natin. Anyway, sabihin natin, Lord, remind mo ako at magampanan ko ayon sa iyong awa at grasya. Opening prayer. Yes. Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Purihin ang iyong makapangyarihang pangalan at purihin ang lahat ng mga gawin na ginagawa mo sa aming buhay upang matugunan namin ang kusang loob na pangako ninyo namin kay Yahweh na aming tutuparin sa pamagitan ng supisyenting grasya at favor na binibigay mo sa aming araw-araw. Kaya naman sa umagang ito, Lord, muli pasasalamatan ka namin sapagkat ang banal na Espiritu ay siyang mangunguno sa amin upang ang papapala ng iyong mabuting balita na ilalahad namin sa mga tao na makaririnig nito ay magiging pagpapala sa bawat isa. Mangusap ka sa bawat isa at ang lahat ng aming mga manggagawa na patuloy na humahayo, Lord, continue to bless them and go with them for your ever presence will be their source of success and provision and knowledge and wisdom. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon sa ating pag-aaral tungkol sa sanctification. Nandito pa rin po tayo sa Matthew 6:33, isang napakahalagang Bible verse na mabuti nating malaman, pag-aralan at maunawaan nating mabuti. Ang title natin, Sanctification is Living Kingdom Principles from Principle 11 up to 14. Muli, kukunin natin yan dito sa Matthew 6:30. Matthew 6:33. Ngunit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Instead, be concerned about everything else with the kingdom of God and with what He requires of you. And He will provide you with all these other things. Kaya ang tanong sa atin, ano ba itong mga kingdom keys principles? Ito po yung mga precepts, yung mga laws, yung mga systems na kung saan yung ang kingdom of God ay nagfa-function. Kailangan pong malaman at maunawaan natin ang mga ito at may apply natin sa pang-araw-araw nating buhay at mararanasan natin ng napakaraming mga biyaya, napakaraming mga privileges. And it's really very important for all of us to study the kingdom of God at yung kanyang mga principles. So ito po ay patungkol sa mga instructions ng ating Panginoon na nakalahad sa Biblia. Itong si Matthew, most often, ginagamit po niya yung word na kingdom of heaven at saka kingdom of God upang kanyang mabanggit ang tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Kapag ang kanyang mga readers ay Jewish readers, ginagamit niya yung phrase na kingdom of heaven sa Matthew 4:17. Samantalang si Mark at saka si Luke, ginagamit naman nila yung phrase na the kingdom of God. Kapag nakikipag-communicate sila at nakikipag-usap, nagtuturo ng patungkol sa kaharian ng Diyos, lalo na doon sa kanilang mga Greek at Roman audiences. Dito, Matthew 4:17, makita natin dito na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtuturo at nagpapahayag sa maraming mga tao. Matthew 4:17, Jesus began to preach His message, turn away from your sins because the kingdom of heaven is near. So yun, ginamit ni Matthew. Sa Mark 1:14-15, after John had been put in prison, Jesus went to Galilee and preached the good news from God. The right time has come, He said, and the kingdom of God is near. Turn away from your sins and believe the good news. So dito makita natin, ginamit ni Mark yung praise na kingdom of God. At si Luke 4:43, he said to them, I must preach the good news about the kingdom of God in other towns also, because that is what God sent me to do. Ito po ay pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa ulat ni Mateo, nang bininyagan ni Juan Bautista ang ating Panginoong Hesukristo, at pagkatapos si Lord Jesus ay tumungo sa disyerto, ay nangusap siya. Iniulat ni Mateo, mula noon ay nangusap na
nangaral na, nag-preach na ang Panginoong Jesus tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Now, we will see na the main message ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay naririto ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Oo, ang numero uno, isang bagay na binanggit ni Jesus ay ang lahat. Ni Jesus ay ang kaharian ng Diyos. Ito po ay nasa lahat ng dako ng Ebanghelyo at imposible itong makaligtaan ng bawat mananampalataya. Kitang-kita po, ito ang kanyang main theme ng kanyang pagtuturo. Kaya kung ito po'y nakikita natin, nababasa natin at napag-aaralan, kailangan nating tiyakin na alam natin ang ibig sabihin nito. Ang kaharian ay paghahari ng Diyos sa pamagitan ng mga tao ng Diyos sa lugar ng Diyos. Kaya nga tayo, we are into the kingdom of God right now. Nakaalpas na tayo to the kingdom of darkness. At kailangan nga pagsumikapan natin na manatili tayo dito sa kaharian ng Diyos at yung mga prinsipyo na sinasabi rito ay kailangan maunawaan natin. Ang kaharian ng langit, ang pangunahing mensahe ng Mesiyas mismo, ito ay dapat na makilala ng mga bumabasa ng Ebanghelyo ang kahalagahan ng kaharian. Kaya nga, the kingdom of God must be sought and understood, mga kapatid, as regards to its application at relevance at impact at importansya nito sa ating buhay. Otherwise, it will be a key, isang susi lamang sa iyong mga balumbon ng mga tulad siya sa susi isang susi. na hindi mo alam kung saan ito nararapat gamitin. Madalas marami tayong balumbon ng susi, no? Pero saan nga ba ang gamit nito? Saan ba ito Sa susi? pintuan. Sa pintuan, no? Saan gamitin. lalagyan ng gagamitin. So ganun din po ang mga prinsipyo ng Diyos na kung hindi mo may apply sa iyong buhay, baliwala ito. No, mga kapatid. Kaya napaka-importante na may purpose itong mga susi na ito o prinsipyo ng Diyos na kailangan nating masik, and because kingdom is the primarily ito ay isang pamumuhay Uri sa na pamumuhay. uri ng pamumuhay sa ikalulugod ng ating Panginoon. Sa kamakatuwid, ang paghahanap sa kaharian ng Diyos ay pangunahin sa ating buhay at tagumpay bilang isang mga mananampalataya. Marami nga nagtatanong, bakit ba kailangan pag-aralan yung kingdom of God? Bakit ba kailangan nating pag-aralan yung mga principles na yan, yung mga precepts na yan, yung mga laws na yan? Kasi po mga kapatid, ganito, sa salvation natin, di ba dumaan tayo sa justification na kung saan tayo ay humingi ng tawad, tayo ay na-justified, nalinis tayo sa ating mga kasalanan, and then we enter into another phase which is the sanctification. And sanctification can only happen at ito'y magaganap lamang kung tayo po ay nasa loob ng kaharian ng Diyos. Ihalin tulad natin yan sa isang tao na Pilipino. Pagka nakatira ka dito sa bansang Pilipinas, ang ating bansa, katulad ng ibang mga bansa, ay napakarami ng kanilang mga laws. Yang nakasulat yan sa kanilang constitution at yung mga iba't ibang mga governing laws pa niyan ay pinag-uusapan, pinag-aaralan tulad ng sa Senado at saka sa Kongreso, diba? At ang lahat ng mga laws na ginagawa nila ay dapat nating sundin. Ang purpose sa ikabubuti ng mga citizens at saka ikabubuti ng buong bansa. At kung ikaw ay isang Pilipino, at nandito ka sa bansang Pilipinas, kailangang sundin. At hindi lang basta susundin, alamin mo muna kung ano yung mga pamantayan sa loob ng iyong bansang kinalalagyan Pilipino, then alamin natin ang lahat ng mga panuntunan sa ating bansa. Kaya kaminsan, kapag merong nahuhuli, ay hindi ko alam yan eh. Ay hindi mo pwedeng sabihin yun eh. Yun nga lang alam nyo kuminsan, ito lang itong color coding, itong number coding. Ay, hindi ko alam na bawal pala sa lugar na to. Ako, yan ay nakakagulo palagi sa atin. But we have to follow. Di ba? So ngayon din tayo, na matapos nating ma-experience yung justification at tayo ngayon ay pinagaharian ng kaharian ng ating Panginoon, kailangan po na maunawaan natin, malaman natin, maintindihan natin
We have a clear view, maliwanag na pagkilala, pagkaunawa sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Kasi kapag hindi mo alam yan, how can you stay and live under the kingdom of God? So kung ikaw ay Pilipino and you live in the Philippines, of course you follow the Philippine laws. Now, but if you go to America and you decide to stay there and be an American citizen at ikaw ay nagkaroon ng immigrant or citizen visa, diba, you have to follow the principles, you have to follow the United States laws. Meron mga governing laws. Hindi mo pwedeng igiit na, Pilipino ako, na nandito na ako sa Amerika. Ganito kami sa Pilipinas eh. Hindi pwede yon. Dahil kasi, nandiyan ka sa bansang Amerika eh. So sila ang masusunod. So kung yan ay ilalagay natin sa ating spiritual, tayo ngayon ay naririto sa kaharian ng Diyos. Hindi na pwede ang pamamaraan ng mundo. Tayo po ay translated na mula sa pamamaraan ng mundo at ngayon tayo ay nasa kaliwanagan na. Nabubuhay na tayo ngayon sa katotohanan. Nabubuhay na tayo ngayon ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Kaya paano natin magagawang mamuhay ng maayos sa kaharian ng Diyos? Kailangang malaman natin ang kanyang mga precepts, mga laws. Ano ba yung puso ng Diyos? Ano ba ang gusto niyang gawin natin? Anong uri ng buhay ba ang nais niya na gampanan natin? Ito yon mga kapatid. Pinag-aaralan natin. Ngayon, kapag ating alam na, naunawaan natin, pinamumuhay natin, at naunawaan natin ang ating justification, at ngayon tayo nasa sanctification, and then, maayos na magaganap ang sanctification process sa buhay natin. At makakapamuhay tayo ng uri ng buhay na magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. And thereby, pagdating ng Panginoon ay ng panahon, matanggap natin ang ipinangakong buhay na walang hanggan. That's how important yung pag-aaral natin tungkol dito sa kingdom principles. At kailangang malaman natin kasi we are now the citizens of the kingdom of God. You see? Iba na tayo ngayon, kapatid. Yes, we're Filipinos. Okay. We are still in this world. Yes, we are. But spiritually, mga kapatid, sa totoo lang, tayo ba'y nabubuhay spiritually? We live according to our faith. So we have to meet certain requirements para po makapanatili tayo na namumuhay dito sa kaharian ng ating Panginoon. Well, let's say you're in America and you are there now and you want to be a citizen, so kailangan sundin mo yung mga governing laws para ikaw ay makapanatili doon sa bansang Amerika. Ngunit, kung hindi ka naman makasusunod, what will they do? Ay, hindi ka pwede dito sa bansa namin. Di ba? Hindi po pwedeng yung dati mong kinalalagyan at kinagisnan mo ay yun ang ipamumuhay mo dito sa bansa namin. Ano mangyayari doon? Hindi ka makakapanatili sa bansang iyong pinili na titirahan na. You see? Kaya ganun din. Ngayong naririto tayo sa kaharian ng ating Panginoon, we live the lifestyle, we live the principles, we live the laws, the precepts of the kingdom of God. Kasi yung Matthew 7:21, nasa saad, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Kaya ang mga taong nag-commit ng kanilang sarili, nagtitiwala sa ating Panginoon, umaasa sa ating Panginoon, naniniwala at nananampalataya na kailangan tayong mamuhay na may katwiran sapagkat tayo po ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Ito po ay mabuting unawain natin, ipamuhay natin, at mamuhay tayo na may pagsunod at may pagpapakumbaba at dependent sa ating Panginoon. At anong mangaganap, makakapanatili po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. So unang-una, bakit natin kailangang unawain ang pag-aaral tungkol sa kaharian ng Diyos? Kasi nandito tayo ngayon. We
we are now citizens of the kingdom of God. And then secondly, ano pang kailangan unawain natin, nandirito na tayo ngayon, yung Ephesians 2:19. We are citizens of the kingdom of God. So, Mga kapatid, sa sandaling tayo ay isilang muli sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Inilaan na ng Diyos ang lugar. May lugar na tayo para sa kalangitan. Inilagay tayo sa katawan ni Kristo at muling inilagay tayo bilang kanyang mga anak at kanyang mga pamilya. At sa kanyang kaharian bilang mga mamamayan. Isipin ito sa ganitong paraan, mga kapatid. Habang tayo ay nagpe-perform ng mga alintuntunin, ipinamumuhay ang mga laws, mga precepts, condition ng ating Panginoon, may nakalaan na inheritance para sa atin. Ang buhay na walang hanggan at makakasama natin ang Panginoon sa kalangitan. Kaya napaka-importante na itong physical na katawan na ito ay hindi lamang sa pagkain nabubuhay, mandi sa mga bawat salita ng ating Panginoon. Kaya bilang muling isinilang sa pamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon, tayo ngayon ay mga citizen na ng heaven. Kaya ngayon, maaari na nating tawaging Ama ang Diyos. At kung hindi mo siya matatawag na Ama, hindi mo kinikilala siya na creator. Na creator, Oo, yeah. oo, Okay, sige. Sa Roma 8:15-16, for the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children. And by God's Spirit's power, we cry out to God, Father, my Father. God's Spirit joins Himself to our spirits to declare that we are God's children, mga kapatid. Okay. See. So kapatid, to understand the study of the kingdom of God principles, so una, we have to study it kasi to be able to remain. Hindi ka makakapanatili sa kaharian ng Diyos pag hindi mo talaga naunawaan at higit sa lahat sundin. Pangalawa, we are now the citizens of the kingdom of God. See, kapag tayo po ay nananatili at talagang kinikilala natin, talagang inherent sa atin na tayo ngayon po ay mga citizens of the kingdom of God. Alam niyo, mararanasan po natin ang hindi mo malirip at mapakalawak ng mga benefits at privileges at mga blessings and even miracles. You are going to experience them. You see, kaya tayo po ngayon na muli nang ipinanganak. See, sa ating espiritu, meron na tayong bagong buhay sa ating Panginoon. Kailangan po mga kapatid, ipamuhay natin, unawain nating mabuti ang panunto na ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, we must be born again. You see, tayo po ay may bago ng espiritu na yan. Kaya kinakailangan, ingatan natin, unawain natin, itong bagong buhay na binigay sa atin na ating Panginoon, pangalagaan po natin ito mga kapatid. Huwag natin ito basta baliwalain. Oo nga, kasi nandito tayo sa mundong ito eh. You know, sa mahabang panahon, tayo po ay namuhay dito sa mundo, pamamaraan ng mundo, ang ating nakasanayan. At ngayon, nandirito na tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya alam nyo, sometimes, mahirap talaga. Parang nananatili, bumabalik yung dati mong kaulgalian. No? Kaya nga sabi nila ang hirap daw turuan yung mga may edad na dahil kasi nakagawian na nila ito. Ngunit ayon sa awa at grasya ng ating Panginoon, magagampanan po natin itong mga kapatid. Kaya tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para maunawaan natin, maintindihan natin sa malalim na paraan, papaano ba ang uri ng buhay sa kaharian ng ating Panginoon. Yung John 3, verses 3-8 tayo, may sinabi sa ating Panginoon. Tungkol sa pagiging born again. Oo, yung John 3. John 3:3-8. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may panganak pangmuli ang isang taong matanda na? Makakapasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu,
hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais, at naririnig mo ang uong nito, ngunit hindi mo alam kung saan nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Yung ikatlong dahilan kung bakit natin pinag-aaralan at inuunawa ang tungkol sa principles ng kaharian ng ating Panginoon. When our Lord Jesus Christ came dito sa ating lupa, ang purpose na ay hindi para mag-establish ng religion. Ang purpose kasi na ating Panginoon ay mahayag ang kaharian ng ating Panginoon at tayo ay mapasailalim, mamuhay tayo sa kaharian ng ating Panginoon. At ang nais pa nga ng Diyos, magkaroon ng pamilya. Kaya we are now the adopted sons and daughters of God. At ang namatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay siyang nagbigay ng daan upang itong adoption na ito ay matanggap natin. Lahat ng kanyang mga pagkilos, yung kanyang kamatayan, ang kanyang mga pagtuturo, ang lahat ng ito ay para po sa ating kaligtasan. At hindi lang yun, alam niyo kung ano, natalo na si Satan. Kaya yung seeking the kingdom of God is really very important po para po sa ating lahat. Now, Satan is now defeated and we are now forgiven of our sins. At hindi lang yun, nasa atin na ang banal na Espiritu Santo. Kaya Colossians 3 verses 1 to 3, yan po ay nakapaloob. Dito, yamang binuhay kayong muli nakasama ni Kristo. Ituon ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya kung ikaapat, kaya bilang mga anak ng ating Diyos, mamumuhay na ngayon tayo according to God's kingdom's culture and laws and principles according to the Word of God. Hindi na ayon sa pamamaraan ng mundo. Kasi yung mga pamamaraan na yun, dadalhin tayo palayo para sa ating Panginoon. Oo. Kasi kapag nanatili pa tayo, ay unti-unti, maiwasan na natin yan. You know, this is not an overnight experience na magaganap sa buhay natin. Kaya nga proseso ang sanctification, no? Kaya kailangan ito po isang bagay na matama natin gawin sa ating buhay. At yung ikalima, living as kingdom citizens, hindi ba? Alam nyo, kaya na po natin talaga na iwasan ang pamamaraan ng kaaway. You see, dahil nandirito na tayo, ang kapangyarihan ng kaharian ng ating Panginoon at yung kanyang mga principles, ito pong lahat ay nakapagbibigay ng kalakasan sa atin upang atin pong maiwasan ang mga tukso ng kaaway sa atin. Kaya nga palagi sinasabi ng Panginoon, di ba, nababasa natin dyan sa gospel books, seek first the kingdom of God. Kasi from the world of darkness, the kingdom of light, ay kailangan malaman natin, ano ba itong bagong lugar? Ano ba itong bagong buhay na ating kinalalagyan? Kaya tayo po ay inilalagay ng Panginoon sa isang napakagandang uri ng buhay, mga kapatid. Imagine, halimbawa, bansang Pilipinas. Ito ang bansang Pilipinas. Ito ang bansang Amerika. Ito ang bansang Japan. Yung mga ganyan, no? Lahat ng niya, may sariling mga kultura yan, may sariling pamamaraan. Ngunit tayo ay ngayon ay nasa isang napakagandang lugar na uri ng pamumuhay. Ang kaharian ng ating Panginoon. At dito po ay may tagumpay against the temptations of the enemy. Alam mo, yan ang pamamaraan ng kaaway. Pagka nandun ka sa kabila, sa buhay ng makamundo, mahirap na buhay yan, madilim na buhay. Laging talo tayo kay Satan, pero ngayon, nasa isang napakagandang lugar tayo. Ay, hindi lang basta. Nalagang very, very, very wonderful place for all of us to live in honor of God at nabibigyan pa natin siya ng kaluwalhatian. Kaya nga ang bawat isa ay inilalagay tayo na isang maging mabuting saksi at mga ambasador ng kanyang kaharian. Kapagkat napaka-importante po nito at kailangan malaman ng bawat isa
yung mga pinapastulan natin, na itong kaharian ng Diyos ay isang mabuting kaharian na magdudulot ng isang mapayapang buhay, matagumpay na buhay na spiritual, at ang lahat ng pangako ng Diyos makakamit natin hanggang nagiging palagay tayo. Ay ibig sabihin sinusunod natin ang kanyang mga prinsipyo at nakikiayon tayo sa pamamaraan ng ating Panginoon. At meron pang ipinangakong banal na espiritu. Tignan mo yung Acts 1:8. Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging Saksi. mga saksi May nasa ko sa atin ang Jerusalem, banal na espiritu. sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. That's great, no? Nasa atin na ngayon ang banal na espiritu. Grabe. Grabing biyaya na bigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi kung sa atin lamang, nako, Hindi natin kaya. lagi tayong talunan, no? Kaya yung mga decision making natin, hindi pang sarili, mandi makikiayon tayo kung ano ang sinasabi sa atin ng banal na espiritu. Nanikanim, itong living God's principles, you see, ito po ay nakapagbibigay ng matinding impluensya habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa. Kasi kapag ininawa natin, ipinamuhay natin yan, alam mo yan na ngayon ang ating lifestyle. See, it influences our lifestyle here on earth. Kaya makikita mo, 'di ba? Napakagandang uri ng buhay. Kaya sabi Acts 3:19, repent then and turn to God so that God will forgive your sins. You see? Kaya mabuting napakabuti talaga ng Panginoon. Binibigyan tayo lagi ng pagkakataong mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Ikapito, God's kingdom principles bring heaven's wisdom. O nga naman, karunungan ng Diyos, no? Yung kanyang mga panuntunan, wisdom ng Panginoon, karunungan niya ng ating Panginoon. Na kapag sinunod natin, at nandirito tayo sa lupa, ay, naku, napakaayos ng buhay natin. Oh yes, merong mga, there are some situations along the way. Pero alam niyo, kapag katunay natin sinunod, itong mga prinsipyo, yung mga pamamaraan ng kaharian natin, Panginoon, tayo rin naman ang nalalagay sa mabuting kalalagayan ng buhay. At ipamumuhay pa natin yun, yung bunga ng banal na espiritu, yung Galatians 5:22. Napakaganda nito para ipamuhay natin sa araw-araw nating buhay. At pagka sinunod natin, alam natin, minemorize natin, no, kinilala natin ang mga prinsipyo ng ating Panginoon, gabay natin yan, mga kapatid. Napakaganda. Meron tayong gabay, meron tayong guide sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya hanapin muna natin ang kaharian ng ating Panginoon. Ikawalo. Ikawalo, studying, knowing, and understanding the kingdom of God principles can help believers to walk and live in the way of God. Pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya Kaya laging napaka-importante talaga itong Matthew 6:33. alam niyo, very interesting talaga po itong Kaya principles na to. Nakakatuwang aralan. O, ang dami mong natututunang bago. Pero parang, ay, nabasa ko na ito. Ay, ganito pala explanation. Ay, ganito pala revelation. Alam niyo, mga kapatid, kaya din mismo, pag-aralan nyo on your own, matutuwa ka. Mag-i-enjoy ka habang pinag-aaralan mo ang mga principles ng ating Panginoon. General explanation na nga lang ang binibigay natin kasi napakahabang aralin talaga nito, mga kapatid. Kaya naikanta ka kanina, di ba? Yung Matthew 6:33. Put Jesus on top. Ikasyam. Kaya, The kingdom of God principles is our roadmap. Roadmap. Oo nga ito yung naman. ating Daan natin, GPS. gabay natin. Yung mapa ng ating buhay. Oo nga, kasi meron ka, alam mo, maganda talaga, meron kang sinusundan eh. Kasi alam mo yung bansa Pilipinas natin, kung wala tayong mga constitution laws, paano kaya tatakbo? Kung sa bagay, meron na nga, minsan hindi pa sinusunod. Kaya tuloy magulo eh. Kaya tayo, sinasabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God. Unawain nyo, alamin nyo. Mamuhay kayo ng may katwiran. At alam nyo kung anong result? And all these other things shall be added unto you. So, dito makita natin na, ay, may hinahangad ka. Meron kang gustong mangyari. Ano ang sikreto? Seek first the kingdom of God. At sa iyong paghahanap,
mamuhay ka ng may katwiran. Habang inaalam mo, nag-aaralan mo, mamuhay mo na may katwiran. Kaya roadmap natin sa buhay eh. And then number 10, Living God's kingdom principles liberates us from totally depending on this world system and empowers us to operate according to God's nature. Kaya the more we subject ourselves to God's kingdom laws, mga prinsipyo niya, of course, nabasa natin yung mga prinsipyo niya at mga precepts, anong dapat natin gawin? Dapat natin mag-obey at i-apply ito sa ating buhay. The more we become Christ-like, empowered and impacted by God's, kung ano itong mga precepts na to, ay magdudulot ng isang powerful life in our Christian living, mga kapatid. okay, 11, our lives are impacted by invoking God's influence through its laws and principles. So naman, meron talaga pong nagagawa at nakatutulong po ang pag-aaral at pag-alam at pamumuhay, pagsunod sa mga prinsipyo ng ating Panginoon. Galatians 6:7-8 yan, mga kapatid. At yung number 12, ito po ay ginagabayan tayo na mamuhay sa kaharian ng Panginoon. Kasi at bawat bahagi ng buhay natin, alam nyo, meron po yung corresponding na mga pamamaraan ng ating Panginoon para po maiayos natin yung ating buhay. So, patanong naman ngayon, how do I live in a kingdom principle life? Kasi sinasabi niyo sa akin na mayroong mga principles ang kingdom of life. Paano ko naman ipapamuhay yan? Paano ko mabubuhay in a kingdom principle nakaharian ng ating Panginoon? Si unang-una, well, alam na natin lahat, apply God's law. Diba? Itong mga sinusulat niya, pinapaaral niya sa atin. Ang sikreto po talaga, kapatid, alam niyo, sundin. Obedience pa rin eh. Kasi kung maalala mo doon sa Genesis, disobedience ang pagkakasala ni Adan at ni Eva. Hanggang ngayon, yan pa rin na pinag-uusapan natin. Yung obedience sa ating Panginoon. Kaya binibigay ng Panginoon niya sa atin para sumunod po tayong lahat eh. Diba? Kaya we have to live a life of obedience. So, wag na tayo magpasikot-sikot pa at wag na tayong mga tuwiran pa na dapat ganito o kaya bibigay pa natin yung ating opinion. You know, it's really very wonderful to obey God. Ano, nakakatuwang sumunod sa Diyos. Kasi after that, may kapayapaan ka eh, nakasunod ka. Alam, ewan mo, no? Basta meron kang inner feeling na nakasunod ka sa pamamaraan ng ating Panginoon. At sino ba tatanggap ng pagpapala, ng obedience? Eh, di ikaw rin, kapatid, di ba? Besides, perfect naman yung ating sinusunod na Diyos eh. Wala namang pagkakasala. Kaya kapag ka nangusap ang ating Panginoon, naku kapatid talaga, napakabuti ng ating Panginoon. Now, for the past 2 weeks, tinalakay po natin yung kingdom principles, number 1, up to 10. Ito yung number 1. The kingdom principle of kings. There is a king in a kingdom. Number 2. The kingdom lordship principle. Now, in the kingdom, there is a king, and that king is the Lord. The kingdom domain principle. Ibig sabihin, if there is a kingdom, there is a domain. The Meron. king has a domain. Number 4, the kingdom constitution principle. Of course, sa isang kingdom, sa isang kaharian, merong mga panuntunan. Nangungusap ang hari at meron siyang mga bagay na nais niyang masunod. At yun yung tinatawag natin constitution principle. Kung ang bansa natin at anumang bansa ay merong constitution, merong mga laws na sinusunod. Ganon din po sa kaharian ng ating Panginoon. Ang kaakibat nitong kingdom constitution principle ay yung the kingdom law principle. Yes, yan yung mga precepts, no? Kailangan po alamin natin yan. Meron po yan. Alam niyo, ang buhay natin, di lang po natin namamalayan, ang buhay natin, nabubuhay ho tayo lahat according to a law. Paulit-ulit ko nga sinasabi, di ba? Yung mga tinan mo yung planeta na yan, hindi po yan na nagkakagulo-gulo dahil kasi sila ay nag-i-exist according to a law. Lahat po, pag pinag-aralan mo talaga, lahat na lang gumalaw ka, kaliwa, kanan, paharap, patalikod ka, tayo po ay napapalooban ng mga panuntunan. And then, ika-6, The tinalakay. kingdom case principle. Case, ito yung mga iba't iba naman. Ito naman yung iisa-isahin mo na mga principles. At lahat po ng principle na to ay susi.
susi sa isang maayos na buhay, susi para makapanatili ka sa kaharian ng Panginoon, susi para masunod natin ang Diyos, susi para po mapalaganap natin ang kaharian ng Diyos, susi para po tayo ay maganap ang ating sanctification. Ito po mga principles na to ay napakahalaga, mga Susi para kapatid. buksan ang natutulog na Ng mga puso, ng mga mga puso. natutulog ng mga kaluluwa, at hindi lang susi po ito, kapatid, para po sa hindi malirip at hindi masukap ng mga benefits, privileges, mga biyaya ng ating Panginoon. Yung ikapito the is, kingdom citizen principle. yes, there is now a principle sa kaharian ng Diyos na sino man ang tumanggap kay Hesus Kristo, we are now citizens of the kingdom of God. You see, kasi kaharian di ba kaharian, merong king. The king is the Lord. So merong mga tao under him. Tayo po, mga kapatid, ay citizens of that kingdom, yung kaharian ng ating Panginoon. And number 8, the kingdom royal privilege principle. Imagine, we are not only sons and daughters, but we are what? The royal priesthood. Pinag-aaralan natin yan, tinalakay natin, maraming beses na natin pinag-aralan. Imagine, meron pa tayong royal privileges. Kaya sabi ko sa inyo, nakakatuwang pag-aralan itong mga principles na ito Kita mo, you have royal privileges? What are these? Well, tinalakay na ho natin last week. You go and study it on your own. Matutuwa ka, kapatid. Mag-i-enjoy ka sa revelation na habang ikaw ay nag-aral. And then, yung Number ikasyam, 9, the kingdom code of ethics principle. yes, there are ethics in the kingdom of God. Meron pong mga pamamaraan yan. We need to respect one another. Meron po yung mga pagkilos na isinasang-ayunan ng ating Panginoon. Kaya ngayon nandirito tayo sa kaharian ng Diyos, maging maingat tayo sa ating mga pagkilos, mga kapatid. And then number 10. The kingdom commonwealth principle. Yes, mga kapatid. Dito po sa kaharian ng Diyos ay meron pong prosperity. At lahat tayo po ay ini-enjoy natin yung kayamanan ng kaharian ng Diyos. So, mag-aaral po kayo din mga kapatid. Really, I keep on telling this kasi this is a wonderful topic. Napakaganda po, nakatutuwa, nakaka-enjoy na pag-aralan. So, ngayon naman, tatalakayan natin yung 11 up to 14. Yung 11, it's about The kingdom culture principle. Aba, may kultura ang kaharian ng Diyos. Ika-12. The kingdom economy principle. Yes, there is an economy principle in the kingdom of God. And then, And of course, the kingdom taxation principle. kung ang bansa ay merong taxation, at kahit anong bansa ay merong taxation, meron din pala sa kaharian ng ating Panginoon. Well, let's get to know it about. And important, the kingdom army principle. Yes, there is also an army in the kingdom of God. So talakayan natin isa-isa. Unahin natin yung the kingdom culture principle. Ito po ay patungkol sa lifestyle, the way of life ng mga citizens of the kingdom. It's about, what is culture? It's about our language, it's about our dress, it's about our eating habits, it's about our values, it's about our morals, our self-worth. You say, well, you know what is culture, di ba? Yung kultura, no? Sa Tagalog nga, kultura ng Sa bawat. Pilipinas, ano bang kultura natin? I'll give you one example. What example can you think of? Alam niyo, may isang magandang kultura ang Pilipinas. Alam niyo kung ano? Po at opo. Kaya bata pa tinuturuan na yung mga bata, po at opo. Di ba? Yung mga paggalang. At may kultura pa tayong, magmano. Ang mga bata, tinuturuan magmano. Kapag kagaling paglinggo, pagkagaling sa simbahan, paglapit sa lolo, lola, sa nanay, sa tatay, nagmamano. Pagkaalis bago pupunta sa school, nagmamano. Pagdating sa bahay, nagmamano. Kultura ng bansang Pilipinas yan, di ba? So, ganun din po sa kaharian ng ating Panginoon. You see? Alam niyo, hindi po tayo kasi taga rito Kaya when our Lord Jesus Christ, nung siya ay nanalangin, yung John 17, sabi niya, John 17. John 17, 15 to 19. Hindi ko idinadalangin kunin muli sila sa sanlibutan. Kunin mo sila sa sanlibutan.
kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Bakit nagdasal si Lord Jesus ng ganito? Ang sabi niya, di ba? They are not of this earth. Keep them safe. Oo nga naman. Dahil kasi, alam mo naman ang mundong kinagagalawan natin eh. Talagang mahirap ang hirap-hirap ang buhay sa mundong ito. Ang hirap naman sumunod sa ating Panginoon. Ang dami mong temptations all over the place, di ba? Kaya sabi niya, keep them safe. They are not of this world. Kasi iba na nga naman ang pamamaraan ng buhay mo ngayon eh. Noon, ganito. Ngayon, iba na ngayon. So iba na ngayon ang kultura ng buhay natin eh. Sa pananalita na lang, mga kapatid. How do we speak? How do Christians speak? Praise the Lord. Ano man ang sitwasyon, praise the Lord. Ang lalim na ng mga drama sa buhay, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah pa rin. Di ba? Nakita nyo? Ano man, kay negative, kay positive, thank you Lord. Hallelujah. Yan po ay kultura natin, mga kapatid. Sa mundo, ano bang kultura? Kapag ka nagka-problema, problemang tunay kung ano-anong negative ng ang mga sinasabi. So, alam na natin po yan, mga kapatid. And how do we dress? Yung ating uri ng ating pananamit. Alam naman natin, maayos tayong manamit. No? Hindi po yung talagang very, kumbaga hindi na magandang uri ng pananamit. Alam niyo na po lahat yan. Ano ba yung eating habits natin? Ang mga Kristiyano, maingat na kumain ha. Hindi na. Bakit? Kasi merong, may mga instructions siya doon sa Old Testament. Ano ba yung mga values natin, mga morals natin, di ba? You give, you respect other people. Kultura na yan ngayon sa atin, sa kaharian ng ating Panginoon. Alam mo, pinag-aaralan na natin lahat ito, mga kapatid, for so many years. Kaya lang hindi natin nabibigyan ng malalim na pansin. Ito pala ang kultura ng ang kaharian ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay namumuhay na in accordance with the culture of the kingdom of God, alam mo, ang laki ng pag-asa natin na tayo pala ay nakikiisa sa mabuti at mahusay na plano ng ating Panginoon. Ito pa tungkol sa kultura na ating. Ano nga ba ang pamamaraan ng buhay sa kaharian ng ating Panginoon? Makita niyo sa Matthew 5. Yeah. Okay, basa mo. In Matthew 5, we are introduced to the Sermon on the Mount. Yes. Dito illustrate ang kultura ng kingdom ng Diyos. At sabi nga, ito yung true happiness. Matthew 5:3-12. Tingnan ninyo kung ano yung pamamaraan ng buhay sa Sa 3 to kaharian 12. ng Diyos. Happy are those who know they are spiritually poor. The kingdom of heaven belongs to them. Happy are those who mourn. God will comfort them. Happy are those who are humble. They will receive what God has promised. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. Happy are those who are merciful to others. God will be merciful to them. Happy are the pure in heart. They will see God. Happy are those who work for peace. God will call them His children. Happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. Ano ang napansin nyo dyan, mga kapatid? What one word did you notice there? The word happy. So itong kultura sa kaharian ng Diyos, you're happy all the time. You have negative situation, happy ka. Laki problema, happy ka. May magandang blessing ka, happy ka pa rin. Lalong happy ka. So at all times, you are happy. Right? Kaya, napakaganda, no? We study the Beatitudes for so many times, right?
So, di natin namalaya. Ito nga pala. Yung kultura. Ito nga pala ang uri ng buhay natin. And then you continue reading the chapter 5 of Matthew. Alam nyo, makikita nyo, nandyan din yung pagtuturo ng ating Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos. See, sabi niya, be the salt and light. Ando doon yung obedience to the law. At kung nagagalit ka, tungkol sa anger, abay makipag-peace ka sa iyong kapatid. And then, nakadadaan din sa Matthew 5, be faithful to your spouse. Do not break your promise to God. And do not take revenge. Ay, meron pa, love your enemies. Lahat ng yan po, mga kapatid. Kapansin niyo ba yung mga pagtuturo ng ating Panginoon? Yan po ay kanyang itinuturo ang pamamaraan upang mamuhay sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya yung buhay natin, we operate in a kingdom-principled life. Kaya para magkaroon tayo ng isang magandang buhay, we are in an environment that is so good, so blessed, so peaceful. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, unang-una ay kabanalan. Isang magandang pag-uugali, may karangalan, at nagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, panatilihin natin sa ating mga tahanan, sa ating simbahan, na manatili sa atin ng isang magandang kapaligiran na kung saan ang kultura ng kaharian ng Diyos ang siyang namamayani. Sapagkat kapag ipinamumuhay natin ang kultura ng kaharian ng Diyos, napakaganda, di ba? Napakagandang tingnan yan, mga kapatid. And when we live the culture of the kingdom, there is God's presence. No. Is it right? Kaya meron nga tayo, di ba, yung vision, commission, community values. Yes. No, yun. Yan ang Yan ang ating, dapat na maging kultura. ng ating church. Kaya nga pinapamemorize eh. Kailangan memorize, kailangan ingrained dito sa puso mo para kapag lumalakad ka, ito pala yung aming community values. Ay, ito pala yung aming mga pamamaraan dito sa church namin. Para nasusundan natin. Kaya lang, minsan hindi natin memorize, no? Kailangan pinapamemorize. Kaya nga, kailangan memorizein natin. At hindi lang yun, ipamuhay natin. You see. Because it gives honor and of course, yung character natin bilang isang manggagawa, bilang isang Kristiyano. That we are comfy members, we are comfy people. Ito po ang aming tahanan, purihin ng Diyos. Ikalawa naman, see, yung kingdom cultured environment, alam nyo, is a disciplined environment. Oo naman, may disiplina tayo. See, kasama natin ating Panginoon, of course, we have to practice what? Discipline. At hindi lang yung ikatlo yung, living in the kingdom of God, living the principles of God is an environment wherein we honor God in spirit and in truth. Dito yan sa John 4:24. Ito, nakapaloob po tayo sa isang kaharian, sa isang environment kung saan mayroong karangalan. May pasasalamat, may papuri tayo sa ating Panginoon, meron tayong pagsamba, tinatanggap natin ang pamamaraan ng ating Panginoon. Napakaganda mga kapatid. Meron tayong time for prayer, time for time prayer. for worship, yung mga binibigay na kanta, mga worship song, blessed na praise blessed nga song. tayo, no? Mga kanta natin Nakikita original. natin, if we daily practice itong mga kantang ito, nakikita ito at naririnig ng bawat isa. Hindi lang sa ating buhay, hindi lamang sa ating pamamahay, man din sa lahat ng pinupuntahan natin. So, papagitan ng kantang ito, we respect and honor God through this mga pagsunod sa ating kinalalagyan bilang isang Kristiyano. Alam mo yung mga awiting niya na nakaka-evangelize tayo niyan eh. Kasi kapag inaawit natin ay nakaka-evangelize po sa mga tao. Tayo personally, no? Yung mga awitin na yan, di ba? Kapag meron kang drama sa buhay mo, umawit ka. Pag masaya ka, umawit ka. Right? Ano man ang sitwasyon sa buhay, umawit ka. Dami mong ginagawa, umawit ka. At bigla nga lang minsan, may lalabas ng na-wordings, may kasama ng tunog eh. Ang galing ng Panginoon, no? Grabe, He's really great. He's wonderful. He's amazing. Punta tayo sa number 12, na principle, kingdom economy principle. May economy principle sa kingdom of God. Meron naman, mga kapatid. See, what are the principles of the kingdom's business?
Well, let's talk about money. You see, the kingdom's business requires our dedication for the use of all our gifts and our talents and whatever God has entrusted to us. Alam niyo, sa ating pong kaharian nating Panginoon, lahat tayo, meron tayong kaloob mula sa ating Panginoon. God has given us so many talents. That's why in this principle, we approach our money and the use of our abilities and the use of our gifts in a manner that is honoring God. Alam mo, importante din naman ang pananalapi sa kaharian ng ating Panginoon. So, when we talk about the kingdom's economy principle, well, that includes money. Kaya kinakailangan po maunawaan natin na ang lahat ng kaloob ng Diyos sa atin ay mabuti nating pangalagaan. Mahalaga po ito mga gifts and talents din na ito na ibinigay ng Panginoon. Ito po ay gagamitin natin para sa ikauunlad ng kaharian ng ating Panginoon. Importante po yan. So God is the giver of our gifts at He gives them to us for a purpose. Kaya alamin natin, the Lord provides for us for a very important reason. Lahat ng kanyang kaloob, higit sa lahat, ay mabuting gamitin natin sa ikauunlad ng kaharian ng ating Panginoon and also for our personal use. And we use them also para po mapabuti ang buhay ng ating kapwa at mapabuti rin yung ating buhay. Kaya we are to be good stewards sa paggamit nito. Yes. When we talk about the kingdom economy principle, it's about stewardship, mga kapatid. Okay. 1 Peter 4:10, each one, as a good manager of God's different gifts, must use for the good of others the special gift he has received from God. Okay. Luke 16:10-11, whoever is faithful in small matters will be faithful in large amounts. Whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large amounts. If then you have not been faithful in handling worldly wealth, how can you be trusted with true wealth? And if you have not been faithful with what belongs to someone else, who will give you what belongs to you? So in the kingdom of God, we citizens are stewards. God owns everything. We are custodians. And we are allowed to use all this which God has given and entrusted to us until kapag ayaw na natin. Ibinibigay po yan sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung Matthew 25 verses 14 to 30, ito yung patungkol doon sa tatlong alipin. Yung isa binigyan ng malaki at yung pangalawa ganitong ibinigay at yung ikatlo, diba, maliit yung ibinigay sa kanya. Anong sabi doon sa unang binigyan? Pinarami niya. Kasi mahaba kapag binasa natin, so sinasummarize ko. Yung naunang binigyan, ay naparami niya yung ibinigay sa kanya. Yung pangalawa ay naparami rin niya. Ngunit yung ikatlo, ano sabi? Tinago. Tinago ko kasi alam ko naman kung ano ano sabi ng Biblia sa atin, di ba? Kunin niyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ipin. So, what is God telling us in these verses? See, God gives to us. We have to be good stewards. We need to put them to use for the glory of God. We have to be serious regarding this. Kasi may sinabi sa verses 28 to 30, lalo yung verse 30. 29, kukunin pati ang kukunting nasa kanya. Sa verse 30,
itapo nyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. What does it mean? Kung hindi ho natin gagamitin sa ikalululahati ng Diyos, ang lahat ng kanyang pinagkatiwala sa atin, ang tawag sa kanya ay walang silbi. Nakasulat dito sa verse 30 ng Matthew 25. Kaya ang pang sinasabi sa sinumang meron, see, he who has more shall be given, and he will have an abundance. But from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. So ito po ay isang talinghaga that we have to take seriously sa buhay natin. Kaya kung merong pinagkaloob ang Diyos sa iyo, ingatan mo kapatid. Maraming mga tao ay nagsasabi sila, ba't ganito? Meron bang Diyos? Bakit parang ayaw magbigay ng Diyos? Tingnan natin. Kasi baka hindi natin nagagamit sa mabuting paraan na nakapagbibigay ng luwalhati sa Diyos. You know, the main key principle pagdating sa economic principle ng Kingdom of God is about lordship. We have to realize that God owns everything. At kapag ito po ay ingrained sa atin, at kinikilala natin na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, maging mabuti po tayong stewards. At kung tayo ay magiging maayos sa ating pagkilos at paggamit, ano sabi? You will be given more. You see, Psalm 24 verse 1 says, The earth and everything in it, the world and its inhabitants belong to the Lord. Amen. First Chronicle. 1 Chronicles 29:12, riches and honor come from you, and you are the ruler of everything. Power and might are in your hand, and it is in your hand to make great and to give strength to all. Let's go to number 13 principle. The kingdom taxation principle. Well, bansa Pilipinas meron no? Kahit saang bansa meron po. Ano ibig sabihin nito? Kasi meron pong taxation system. At ang mga citizens ng kaharian ng ating Panginoon, tayo po ay nagbibigay para po mapanatili natin ang kaharian ng ating Panginoon. Well, God does not need our money. It's our obedience. At yung gusto ng Diyos, mamuhay tayo ng maayos using what God has entrusted to us. You see, ang Diyos, sa Kanya lahat nanggaling sa Kanya. Tapos, binibigyan niya tayo. He entrusts to us money, gifts, and talents. Ang gusto ngayon mangyari ang Panginoon, a portion of it, ibalik natin sa Kanya. And what do we call it? What do you think is it called? Tithing, mga kapatid. Kaya yung Malakay 3, alam naman na po natin lahat yan. Proverbs 3 verse 9. Sabi nga niyan, honor the Lord with your possession and with the first produce of your entire harvest. In Leviticus 27 verse 30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Amen. So, what is tithing in the kingdom of God? Ito po ay pananampalataya natin, faith natin. Not 1/10 of our income goes to the Lord to build His kingdom. Well, all you know, libre naman yan Salvation is free. Pero kailangan mamasahin ng manggagawa Diba? Kailangan tayong tumungo doon, pupunta tayo doon, meron tayong gastusin. And personally, meron din tayong gasto sa ating pansariling kaayusan ng ating buhay. You see? And what is the purpose of God's tithing? Sinasabi ng Biblia sa atin, mga kapatid, To put God first. to put God first. Yun Yun nga importante. sabi ko sa inyo the important thing in the economy principle is to acknowledge the Lordship of God. Na siya ang nagmamay-ari talaga ng lahat. You know, knowing all of these principles, makakapamuhay tayo ng maayos sa ating sanctification process. You know, tithing is a reminder that God is the supplier of everything that we have. Lahat, kapatid, galing sa ating Panginoon. Galing talaga sa Kanya. Lahat ng nasa atin, pagpapala po ng ating Panginoon.
At kapag nagbayad tayo ng tithes, payment, no? We acknowledge and we show gratitude for all that God has given to us. And we just give Him a portion of what we have received. Kaya Deuteronomy 14, verse 22-23. Set aside of tithe, a tenth of all that your fields produce each year. Then go to one place where the Lord your God has chosen to be worshipped. And there in His presence, eat the tithes of your grain, wine, and olive oil, and the firstborn of your cattle and sheep. Do this so that you may learn to honor the Lord your God always. Bakit gusto ng Diyos tayo po ay magbigay ng ating tithes? Well, it's not for God's benefit. He doesn't need our money. Tithing is meant for our benefit. Para po sa ikabubuti natin. Obedience po Obedience po talaga ang tithing. And pagtitiwala, of course. Pagtitiwala, oo, sa ating Panginoon. Kaya lang marami nga ang mga tao, kulang pa yung aking ibibigay, manalangin po tayo, mga kapatid. You see? And of course, tithing and of course yung mga offerings natin contribute to the financial sustainability ng ating ministry, mga kapatid. Kapatid, we're talking about tithing, meron pang isang principle, giving. Iba naman yun. Tatalakayin natin sa susunod yun, mga kapatid. So, yung meaning po ng tithing, alam niyo yan, obedience and trust po yan, mga kapatid. So, importante po na tayo po ay sumunod dito sa taxation principle ng ating Panginoon. You know what? When we pay our tithes, it brings us closer to God. Kasi nagtitiwala ka di syempre, nandoon ka sa presensya ng ating Panginoon. Nagtitiwala ka, love mo siya, kasi nag-o-obey ka sa Kanya. Kasi yung Matthew 6:21, sabi Matthew 6:21? For where your treasure is, there your heart will also be. Giving tithes and offerings puts our love for God before our worldly wealth and shows that our heart is always with Him. Yan po ang sinasabi ng Yung Matthew Matthew 23:23 tsaka Luke 11:44, alam nyo, sinabi ng Panginoon, yung tithing, hindi nyo dapat yan in-neglect, ha? He says, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. So, we need to be faithful sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Number 14. Ito naman, maganda rin ito. The Kingdom Army Principle. The Kingdom Army Principle. There's an army in the Kingdom of God. Yes, meron, mga kapatid. You see, kung ang bawat bansa, meron ngang, ano ang tawag doon? Military, no? May military. National, yung mga defenses. Meron tayong Secretary of Territory. Defense. So, ganun din po sa kaharian ng Diyos. Kaya ang tawag, meron talagang the Lord's Army. Merong angelic army. Alam niyo na kung ano yung angelic army. Ito yung mga various angels na tumutulong na kapag nag-utos ang ating Panginoon, talaga bang nandoon talaga at sila ay sumusunod. But God also has human armies. At sino ito? Every Christian is called to be a soldier in the army of God. And we as soldiers should counter evil. Andiyan dyan po masipag na kumikilos yung mga kaaway na yan Kaya sino pa ang magdedepensa ng ating pananampalataya? Sino pa ang magdedepensa ng kaharian ng Diyos? So we, the citizens of the kingdom. See, anumang situations we are in, we are the army of God. And for all you know, we are already victorious. Nasa atin na kasi ang ating Panginoong Hesus Kristo Kaya sabi ng ating Panginoon, we have to believe in God, we have to trust in God. Now, what is the army of God? Now, these are the believers who have a very strong faith in God. Hindi yung nagsusway yung faith na kapag ka merong laban, bumaback out na. O kaya kung merong mga mahihirap na sitwasyon, umaayaw na. Hindi po. God's army is composed of
citizens of believers who have a very strong faith. Kaya gayon na lang ang ating pag-aaral tungkol sa pananampalataya. Ito yung mga mananampalataya na handang lumaban sa kanumang mga sitwasyon na makapagpapalayo sa atin, sa ating relasyon sa ating Panginoon, magpapalayo sa atin sa mga mabubuting gawain. Ito po yung mga mananampalataya na malakas ang loob nila na ipagpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Anong mga sitwasyon ang kanilang haharapin sa buhay. Yan, napakaganda pagtuturo. Mahaba pa po ito mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin mga kapatid. Kaya maraming salamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. At yung God's Army, naku, maski buhay niyan, ipaglalaban niya. Ilalaban niya talaga upang lumaya, hindi lang ang kanyang sarili, kundi maraming tao, they will continue to preach the gospel to free many people. And then God's Army, they focus on victory. Tearing down strongholds. You see, at ang ating weapon, salita ng Panginoon, ang panalangin, we have the weapons of our warfare. Saka alam nyo ba na ang isang pinakamagandang kultura ng Kingdom of God, servanthood mga kapatid. Servanthood. Oh. Sacrifices. Ang pag nasa mundo ka kailangan You kong in 5 years time, ganito ang aking buhay. Meron akong ganito, meron. So, laging pansarili. Pero tandaan natin, sa kultura ng kaharian ng Diyos, servant tayong lahat. At ang ating hari ay nagmamayari. Kaya wala tayong dapat alalahanin. Sapagkat meron tayong glorious, buhay na pag-asa. Sa ating 1 Peter 1:3. At tinuro nga natin yung 1 Peter 3:15 na dapat ipagtanggol natin ang doktrina ng ating Panginoon. Nandun yung strong witnessing, anong kahalaga nito sa buhay natin, hindi lang sa ating buhay, mandi sa mga henerasyong bandarating. Kaya pag nakikita ko yung nilalagyan nila ng oras, yung Iran and Israel na laban, Lord, ikaw lang po ang makapagpipigil dito. Kaya lagi tayong prayerful, mga kapatid, tungkol dito sa purihin ang ating nangyayari Panginoon. sa mundo. Glory to God. Pagpapatuloy po natin, Happy birthday muna sa mga batiin tao. muna natin itong August 16, 2024. Happy birthday. Brother Roland Nagit, Sister Sita Morete, Brother Christian Madla. Okay. Happy birthday, mga po kapatid. Sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Have a wonderful day. This is your special day. God bless you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Announcements, mga kapatid. East anniversary, joint ang Metro Manila Fellowship, no? August 18, sa Sunday po ito, mga kapatid. Starting at 8 a.m. at 1 Cainta Auditorium, Cainta Elementary School Compound, Bonifacio Avenue, Cainta, Rizal. At the Life in the Spirit Seminar, join po ang Calon at Sugbo Mendez. Bukas na po ito, August 17, Saturday, starting at 8 a.m. at the Ulaes Resort, Carasuchi, Mendez, Cavite, Tagaytay. And of course, LSS din po ng Quezon City, Makati, Bulacan. Gaganapin ito sa September 14 at Cramsis, Makati. Ito po ay reminder to all SSS attendees. At ang importante, nakakati na po ang ating mga
mga members ng mga prayer meetings and fellowships. Okay, purihin na ating Panginoon at ating repeat new song of the week, Kasama Kita, composed by Minister Jeff Borja. Thank you, Lord, and God bless everyone. God bless. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang makakasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. O salamat sa pag-ibig mo. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the